CBRC din po ako, ginamitan ko ng Carl method, ayun, pasa. Hi ma'am, congratulations po. Hello future LPDS. Claim it, tulad ni ma'am, ipapasa yan. Okay, yung iba mga nagtatanong kung ano ba ang Carl method. Alam nyo ba na may another version na yan ni Dr. Carl Balita? Panoorin nyo yan sa YouTube niya. Mas maganda na panoorin na yon sa YouTube channel ni Dr. Carl Balita para mas maintindihan nyo. Siyempre, siya ang may gawa niyan, kaya talagang galing ng pagkaka-explain. Natatawa nga ako noon. Sa mga lahat March passer, alam na nila tong kwentong. Nagre-review ako sa review center, pero hindi ko alam anong ibig sabihin ng Carl method na yan. Hanggang ngayon, hindi ko asin kabisado yung meaning niya. Siguro, naituro ko yan dito. Hindi siguro naituro ko yan dito kasi nanood pa ako. And of course, based on my experience, hindi ko alam yung meaning niya. But, ginagawa ko na pala siya. Kasi ganito lang yan. Pag sinabi nating Carl, C is for comprehension. Intindihin mo yung tanong. Sabi nga kung hindi mo naintindihan in English, itry mong i-translate sa sarili mong lingwahe or dialect para mas maintindihan mo. Next, yung letter A. Analyze. Hindi ba't naiintindihan mo na kung anong tinatanong? Pero you have to analyze it. Paano mo ma-analyze yan kung wala kang background knowledge? Hindi mo alam yung mga concepts na sinasabi ko sa Prof. Ed. Kaya napakahalaga talaga na may idea at idea ka. And letter R, removal. Ibig sabihin na to, doon sa mga choices, dina-analyze mo na din. Alam mo na kung ano yung mga eliminate. Alam mo na ano yung mga tatanggalin. Remove it kung papaguluhin ka lang yan. Kung guguluhin ka lang yan. And letter L is leverage. May matitira at matitira dyan because you're choosing what is the best answer and the right answer. Ibig sabihin, timbangin mo kung ano ang pinakatamang sagot. And that is a Carl method. Pero may version pa po niyan ha. Panoorin nyo po doon sa YouTube ni Dr. Carl Balita. Yun kasi yung pagkakaintindi ko. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Which part of the lesson development is concerned with mood setting? Ibig sabihin sa lesson plan. Anong part daw doon sa lesson development? A. Generalization. So, dapat alam mo nang tindihin ang tanong at i-analyze ang choices. Letter A, generalization. Ito yung paglalahat. Tapos ka na magturo, magpa-activity, paglalahat na yan. Summary. Letter B, application. Application dito yung mga activities. I-apply ng mga bata ang mga natutunan nila. Letter C, presentation. Ito yung nagtuturo ka. Letter D, motivation. Pagganyak. Para makuha mong mga interes ng bata. Siniset mo na ang mood nila. What is your answer? Isigaw mo na. The answer is letter D, motivation, mood. Dito na lang ako tatambay sa TikTok mo, ma'am. Grabe, linaw mag-explain. Pag unit earner kasi need kumayod ng bonggang pag-review na abutan pa ng new curriculum. Hi teachers! Hi future LPD! Oo nga po, yan po yung sinasabi nila. Pag unit earner kasi hindi as in 4 years na nag-aral. Unlike namin, kaming mga Gen Ed, General Education, yung may mga major, talagang education na yung pinili. Pag unit earner kasi, iba yung course nila, tapos na methods, ganun, or nag-take ng unit, kaya unit earner. Pero kaya nyo po yan. Walang imposible. Alam nyo po ba, kahit mga unit earner, kayang mag-top. Marami din pong unit earner na matataas ang rating. Maraming unit earner na pumapasa. Basta time management po, bigyan lagi ng oras ang pagre-review. Kapag nagre-review, kailangan focus lang tayo sa goal. And always ipagdasal na papasa. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Which of the following is most highly motivating in lesson delivery? Okay, kapag Prof. Ed, situational yan. Yan ang mga sinasabi ko. Ito, sa Prof. Ed, hindi nyo makikita yung word for word talaga. Yung bang mismong memorize nyo na lang talaga. Sa Prof. Ed, kailangan yung intindihin ang tanong. Pangalawa, marunong ka dapat maghanap ng keywords. Pagdating sa choices, marunong kang mag-eliminate. Ibig sabihin, tanggalin mo na pag hindi sumasagot sa tanong. Hanggang sa dalawa na lang ang natitira. At dapat alam mo paano mo i-leverage. Sino ang pipiliin mo sa dalawa? Para 50% na maaaring makuha mo ang tamang sagot. So, ang tinatanong dito, ano daw sa A, B, C, or D ang mostly highly motivating? Yung nakaka-motivate daw kapag ikaw daw ay magde-deliver ng lesson or magtuturo.
A. Delivering lesson in a loud voice. Kailangan ba malakas ang boses? Nakaka-motivate ba pag malakas ang boses? Letter B. Teacher walking up and down the room. Si teacher, palakad-lakad. Letter C. Using diagrams and chart. Ang tanong, sa lahat ba ng lesson, kailangan gumamit tayo ng diagrams and charts? And letter D. Relating lessons to real-world situation. Ibig sabihin nito, rinirelate mo ang lesson mo sa mga experience ng mga bata, sa mga tunay na pangyayari. And what is your answer? Isigaw mo na. Pag tama ang sagot mo, papasa ka na. The answer is letter D. Relating lessons to real-world situations. Kailangan po kasi kapag tayo ay magtuturo, dapat nakaka-relate yung mga bata para nakaka-motivate. Nakukuha mo yung attention at interest nila. The answer is letter D. Ingat!